Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng di muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minanan nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minanan nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain na namang galing sa palengke nang di na muna ito inuhugasan. At marami pang ibang minanang tinuro ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at ng mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at Eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng mga ninuno natin? Kumain sila ng di man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Pag-aalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyong utos ng Diyos, at ang sinusunod niyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat. Unawain niyo ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparami sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pananampalataya, alam natin ang 10 utos ng Diyos. Alam din po natin yung tinatawag na Beatitudes, di ba? 8 Beatitudes. Yung mga mapalad, blessed. At noong linggo na to, pinagnilayan po natin mula nung Lunes hanggang Miyerkules, yun naman tinatawag na 7 woes. So, merong Beatitudes, meron ding woes. Sawimpalad kayo, saaban ninyo. At ang partikular na tinuunan doon ng Panginoon ng pansin ay ang mga Pariseo at ang mga Skriba. Sa kabila ng mga Skriba, sila yung nagsusulat, naglilipat ng mga manuscripts, alam nila yung salita ng Diyos. At lalong higit ang mga Pariseo na tinitikala na makapangyarihan, lalong higit, hindi lamang sa ordinaryong buhay, kundi maging sa pananampalataya. At sa kabila ng katayuan nila na yon, tinawag sila ng Panginoon ng mga mapagpaimbabaw, gaya ng naririnig natin ngayon sa Ebanghelyo, sa engkwentro niya sa mga Pariseo at sa mga Skriba. Pinag-iingatayan ng Panginoon na
maging mapagpaimbabaw. Na nandun na dahil sa kaalaman sa pananampalataya, tingnan natin yung ating sarili na mas nakahihigit o mataas sa iba at maliitin yung iba. Na sa halip na yung pananampalataya natin ay makapaglapit sa atin sa Diyos, ang dinudulot sa atin ay kayabangan o pag-iisip na mas mataas. Gaya ng mga Pariseo na ang gusto'y laging sila yung nasa ibabaw o tinataas o pinupuri o ginagalang. O di kaya'y mababaw na yung pagsasabuhay ng pananampalataya ay walang lalim. Pang-araw lang ng linggo, pag mayroon nakakakita lang, hindi talaga nagmumula sa puso. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi po sa atin, hindi sapat na marinig lamang natin. Napakahalaga na meron tayong pagkilos. Meron tayong pagtugon. Ano yung ginagawa natin? Hindi sapat na nandito lang tayo ngayon, nagsisimba, nagdadasal. Ang tanong pagkaraan, pagbalik natin sa ating sariling buhay, sa ating mga gawain, sa ating pamilya, anong hamon ng salita ng Diyos sa atin? Ano yung gusto ng Panginoon na dapat nating tupdin o gawain? O di kaya, yung sinasabi ng Panginoon na pagiging mapagbalat kayo. Ano ba yung balat kayo? Diba? Yung kayo ay balat ng hayop. Kaya makapal. Ang tawag natin dyan, orokan. Diba? Kaya plastic. Kaya lang iba mga sosyal, kaya Tupperware. Diba? O kaya Rubbermaid. Diba? Iyan yung paalala po sa atin na yung pananampalataya natin ay napakahalaga na mayroong kakambal talaga na pagsasabuhay. At dito ngayon sa Ebanghelyo, natunghayan natin paanong ang isang ordinaryong bagay gaya ng paghuhugas ng kamay, napakalaking issue doon sa mga Pariseo kasi hindi nila sinunod yung sinasabing takdang paghuhugas. Para lamang po yan ngayon sasabihin, pag maghuhugas ka ng kamay, dapat kakanta ka ng happy birthday. Sasabihin ng iba, sasabihin ng mga Pariseo, dapat happy birthday yung kakantahin mo, hindi Merry Christmas. Kaya lang pag inisip niyo po, wala namang connection yung Merry Christmas o Happy Birthday. Ang sinasabi doon, maghugas ka ng kamay na talagang hugasan mo lahat. E baka mamaya, ang nangyari, kinanta mo lang yung happy birthday, di ka namang kumilos. Wala din. Sa pagsunod sa Panginoong Diyos, napakahalaga na talaga bang ang Panginoon yung utos niya yung sinusunod natin. Kuminsan kasi nalilito na talaga tayo. Nalala ko na minsan merong isang mama sumakay ng jeep, puting-puti yung suot, meron katabing bata kumakain ng lollipop, yung malaking lollipop. Diba yung noong araw, yung pagpasko, lumilitaw yung pag naubos mo, gasgas na yung dila mo. Kagaganon. Pero itong bata na to, makapritsyo, ipinahid dun sa mamang katabi. Puting-puti pa man din yung polo. Marang maglili minister yata, magse-serve. At tinignan niyang ganyan. Sabi no nanay, huwag mong gawin yan. Tigilan mo yan. Sabi doon sa bata. So sabi naman ng mama, okay, sinabihan naman yung bata, pinagbawalan. Kaya maya, nalingat siya uli, nakita niya, pinapahid na naman ng bata. Tinignan niya uli, nakita na nanay, pinagsabihan uli ng nanay yung bata, tigilan mo yan. Sabi ko sa'yo, tigilan mo yan. Sa ginawa ng mama nung huli, tinitigan na yung bata. Yung bata naman, dila din sa lollipop niya. Para ba nakikipagtitigan sa kanya, at pagkaraan, dilaan yung lollipop nung punong-puno ng laway, saka pinahid uli doon sa polo niya. Saktong-sakto, tumitingin din yung nanay. Sabi ng nanay, di ba, sinabi ko sa iyo kung papahid yung lollipop mo, madudumihan yan. Diba? Oh, kita niya naman po, no? So,
Akala ko madudumihan yung polo ng mama. Ang nadumihan pala ay yung lollipop ng bata. Ito rin po yung sinasabi sa atin na napakahalaga na sa pagsunod natin sa mga utos, maliwanag sa atin, bakit ba natin to ginagawa? Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, anong mahalaga? Sabi ng Panginoon, kasi sinisita nila sa paghuhugas. Sabi ng Panginoon, pagkalang nahandog sa akin ng bayang ko, paimbabaw. Sapagkat sa bibig, hindi sa puso ito bumubukal. Sa bibig. Tapos, dudugtong ng Panginoon, ang utos ng taong tinuturong utos ng may kapal. Kaya itutuwid ng Panginoon, paano natin talaga masasabi na yung ginagawa natin ay utos ng may kapal? Nung high school po kami, pinagbasa kami ng libro. Pinaghanap kami ng libro sa library. Tapos basahin daw namin. Hinahanap ko po yung pinakamanipis para malipis lang yung librong isasubmit ko, babasahin. Ang nabasa ko po nun yung The Little Prince. Maalala niyo yung libro na yon na merong prinsipe na nag-travel sa iba-ibang mga planeta. Sinulat ni Anton de Exupéry. At mula dun sa aklat na yon, merong quotation na lagi nating maririnig. At ang sabi po dun, it is only with the heart that one can see rightly. Yung po sabi niya, it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Tanging sa pamamagitan lamang ng puso, makakakita ang tao ng tama. At ang mga tunay na mahalaga ay kadalasan hindi nakikita ng mga mata. Kaya sinasabi ng Panginoon na napakahalaga na sa pakikinig at pagtalima sa utos, bukas yung puso natin. Kaya nga sabi ni Santiago sa pangalawang pagbasa, mamuhay kayong ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. So, hindi po sapat na tenga lang. Hindi po sapat na bibig lang. Ano sabi po niya? Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat na kinalulugdan ng ating Diyos Ama. Ano raw po yan sabi ni Santiago? Tulungan ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Noong panahon kasi ng Panginoon, yung pinakamahirap sa lipunan, yung mga ulila at yung mga balo. Sa panahon natin ngayon, anong sinasabi sa atin? Tulungan natin yung maliliit, tulungan natin yung mahihirap. Sabi nga po ni Saint Teresa of Calcutta, the least, the last, the lost. Nandun, yung pananampalataya natin, dapat inuudyakan tayo na na gumawa ng mabuti. Lalong higit sa mga tao na hindi makagaganti sa atin o maliliit. Mahalaga po na, ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. At tingnan natin, ano bang mga kabutihan kahit maliliit yung nagagawa natin? Hindi natin napapansin, may dumadaang ambulansya, nagpaparaang ka ba? O humahabol ka pa't bumubuntot? May tumatawid, tumitigil ka ba para magpatawid? Tumigil yung mga sasakyan, tumitigil ka ba? O umo-overtake ka pa, kaya naa-aksidente? Di ba yung mga motor? Nakasakay ka sa jeep, nag-aabot ng pamasahe, inaabot mo ba? O nakayukyuk lang yung ulo mo? Yung nag-aabot, kulang na lang, humaba yung kamay hanggang doon sa may dulo. O nakasakay ka, nagpapaupo ka pa ba? Uso pa ba yun? May matanda, may buntis, o may babae na upo. Naalala ko nung dati sumasakay po ako sa bus, may mama. Talagang nakatayo na kami siya, nakaupong ganyan . Nalubak na lahat na ganun, lahat. Tulog pa din . Hanga. Akala mo may saksak na anesthesia, walang nararamdaman. Pero simpleng bagay, kahit maliliit na bagay,
Kung nandun yung puso natin bukas sa pag-ibig ng Diyos, hindi mahirap gawin kahit pinakamaliit na bagay. Pero kahit napakaliit na bagay, sa bahay, utusan ka, pag hindi mo gagawain na may pagmamahal, mahirap gawain. Pero pag may pag-ibig, pagmamalasakitan mo, gagampanan mo. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon. Ingatan natin yung ating mga puso. Tingnan natin. Hindi yung pumapasok lang sa bibig natin. Hindi yun na nagpaparumi sa atin. Kasi nga yung mga Hudyo, naniniwala sila yung mga baboy, masama. Sila kumakain ng baboy, marumi yun. Kasi yung mga kuko niya, hindi magkakahiwalay yung daliri. Yung dugo, di sila kumakain. Ang sarap-sarap ng dinuguan na may usbong ng sampalok. Kasi nga dudumi daw yung katawan ng tao. Anong sinasabi ng Panginoon na magpapadumi? Yung pinapasok natin sa ating puso. What we feed our hearts. Kasi kung ang lalagay mo sa puso mo ay galit, inggit, ngit-ngit, mamamatay ka sa inis. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, dun sa puso nagmumula ang lahat ng mga uri ng kaisipan na nagtutulak sa tao para magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng uri ng kabuktutan, kahalayan, pagkainggit, maninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Lahat ng yan napapanood natin sa TV ngayon. Di ba? Pag manonood ka ng teleserye ng balita, mga kahangalan. Sa huli, ano po ang mahalagang gawin natin? So, iwan po sa inyo yung isang simpleng dasal. Dahil walang ibang paraan para maging bukas yung isip at puso natin, kundi sa pamamagitan talaga ng pananalangin. Hindi po madali dahil maraming pagsubok, maraming tukso, iba't iba mga bagay kinakaharap natin. Ang mahalaga, lagi nating itaas yung puso natin sa Panginoon para laging humilig sa Kanya. Sabi nga ni San Agustin, pinagdiwang natin yung pista last week, my heart is restless until it rests in Thee. Sabi po na isang panalangin na nabasa ko, sabi niya, Lord, give me a clean heart, sabi niya. A clean heart that I may see you. Sabi nga po natin, a clean heart that I may see you. Bigyan mo ko ng malinis na puso para lagi kitang makita. Walang malisya, walang yabang, walang pag-iimbot, walang pagmamalaki, walang pagmamarunong, walang paghusga. Hindi po yan madali, pero kailangan nating linisin. Alisin natin sa puso natin, huwag tayong madaig. So I can see you. A clean heart that I can see you. Pangalawa po, a heart of love that I may serve you. Sabihin niya nga po, a heart of love that I may serve. Isang puso na laging puno ng pag-ibig para laging nakalaan na maglingkod, gumawa. Kahit maliit na bagay, basta po nilaluhukan natin ng pag-ibig, kabanalan. Hindi kailangang malalaki o mga bagay na ipopost. Yung alam mo sa puso mo na ginawa mo to dahil may pagmamahal, ibig sabihin nun, pinagbuti mo. At pag yung bagay na yun, pinaglagyan mo ng pag-ibig, sigurado, magiging maganda yun dahil galing sa puso ng tao na may pagpapahalaga at pagmamahal. A heart of love that I may serve you. At yung panghuli po, a heart of faith that I may abide in you. Ulitin po natin ulit. A heart of faith that I may abide in you. Isang puso na puno ng pananampalataya, pananalig, para matutong sumunod. Katulad ng mahal na Birheng Maria. Isa naririnig natin sinasabi, alam naman ng Diyos ang mga kailangan natin.
bago pa tayo tumawag sa Kanya. Di ba? Sabi po sa banal na kasulatan yun. Sabi nung isa, alam naman pala ng Diyos ba't kailangan pa natin magdasal? Di ba? Alam naman pala ng Diyos kung anong kailangan, ba't kailangan pa magdasal? Alam naman pala niya. Sagot nung isa, ikaw, alam mo ba kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo? Oo nga, no? Kaya tayo nagdadasal. Kasi kung minsan, kaya akala natin, hindi tayo mahal ng Diyos, kasi ang gusto natin, yung gusto natin. Pero kung minsan may mga bagay na talaga gusto natin, pero hindi mangyari. Bakit? Kasi di yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga, panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, sundin ang loob mo. Hindi naman tinuro sa atin ng Panginoon na magdasal kayo para sundin ng Ama yung loob nyo. Sundin ang loob mo. Maging bukas tayo sa kalooban ng Diyos. At makikita natin ang kalooban lagi ng Diyos. Hindi madali, kuminsan hindi malinaw. Pero ang isang bagay na makatitiyak tayo, ang kalooban lagi ng Diyos, may puwang sa pag-ibig. Kasi ang Diyos pag-ibig. At bunga nun, matututo tayong magtiwala. Matututo tayong maging bukas. Makita lagi ang Panginoon at mahanap lagi ang pamamaraan para maglingkod. A clean heart that I may see you, a heart of love that I may serve you, and a heart of faith that I may abide in you. Na masabi natin, handa akong tumalima kung ano man ang inilalaan mo, O Panginoon, para sa akin sa araw na ito. Amen. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, tawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yuma, na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklaw sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang mapagmahal na magkaisa tayo ni Kristo sa puso't diwa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pari at mga namanata sa Diyos